Hello po. Hello po. Good morning po sa ating lahat. Maligayang Pasko po ng pagkabuhay. Welcome po sa ating pananambahan. Kamusta po ba ang bawat isa sa atin? Maaari niyo po bang kamustahin po ang inyong mga katabi at batiin po sila ng maligayang Pasko ng pagkabuhay? Yan. So, salamat po at kayo po ay nakadalo kahit po medyo napaaga po ang ating Sunday service ngayon and ikinagagalak po namin na makasama po kayo ngayong umaga. And bago po tayo mag-umpisa sa atin pong pananambahan, konting reminder lang po na kung maaari po ay pwede po ba nating i-silent po ang ating mga telepono bago po mag-start ang ating worship service. And ihanda po natin ang ating sarili sa atin pong pananambahan. Inaanyayahan po ang lahat na tayo po ay tumayo para po tayo ay manalangin. Let's close our eyes po. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Salamat po sa buhay po ng bawat isa ng mga kapatid ko po na kasama po namin ngayong umaga, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay lumalapit sa inyo na may pusong mapagkumbaba, Panginoon, at pusong mapagpasalamat, Lord. Kayo po, Panginoon, ang patuloy po namin mapapurihan at mapagsambahan, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, dalangin ko po, Panginoon, na kami po ay punuin ninyo ng inyong presensya, Panginoon. Ang amin pong puso ay punuin niyo po ng inyong pag-ibig, Panginoon, ng inyong kapayapaan, Panginoon. And Lord, kayo po ang manguna sa bawat isa ngayong umaga, Panginoon. Ipinapanalangin po namin, Panginoon, ang mga kapatid po namin na wala pa po ngayong umaga, Panginoon. Kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila habang sila po ay bumabiyahe papunta dito, Panginoon. And Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, na gabayan niyo po ang inyong mga lingkod na gaganap po, Panginoon, ngayong umaga. Kayo po ang manguna sa kanila, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan ngayong umaga and kayo po ang makita sa kanila pong pagtayo ngayong umaga sa harapan, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat at nagpapakumbaba sa harapan ninyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manahan sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid. At kagalakan po na makita kayo sa umaga ito. Hayaan niyo po na basahin ko ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Sabi po dito, "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scripture." At ito po ang gospel. Ito po ang katotohanan natin tinatayuan sa umagang ito. At ito din po ang rason kung bakit tayo magpupuri sa umagang ito. Ang ating pong Panginoong Diyos ay namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang po siya pinako at pumunta dito sa lupa para gawin ang kalooban ng Panginoon, but He buried our sins. He bore our sins on that cross. And can you imagine, mga kapatid, all of our sins, kasalanan ko at kasalanan mo at kasalanan ng lahat ng kanyang mga tao, kanyang mga hinirang, ay binuhat niya dun sa krus ng Kalbaryo. Sabi po doon sa verse, this is the message of first importance. And this is the finished work of Jesus Christ. Kahit po tayo mga makasalanan, sabi naman po sa Isaiah 53, we have all gone astray. Kung hindi naman po dahil sa grasya at kahabagan ng Panginoon, siguro po wala tayo dito. At ang karapat-dapat po sa atin ay kamatayan, ang impyerno. Yet the Lord laid our iniquity or our sins on Him.
Christ died in our place. On our behalf, siya po yung napako, bearing our sins on the cross. And today, almost same at this hour, almost at dawn, 3 a.m., that crucified Savior was risen. Christ is risen and the grave is empty. And because of that, we will worship Him. Because of that, we have a living Savior. And because of that, meron din po tayong buhay na pag-asa dahil sa ginawa ng ating Diyos na buhay dun sa krus ng Kalbaryo. And this is good news for us, mga kapatid. This is good news for us. Dahil ito lang po ang pag-asa natin sa buhay na ito. This is the hope of this church. This is the hope of us sinners, that Christ bore our sins. Every sin. Mine, yours, kasalanan po ng mga katabi natin. And kahit daw po yung kabigatan ng kasalanan ngayon, naranasan pa rin po natin. Yung consequences ng sins po natin, naranasan pa rin natin. But our confidence ay hindi po ito nagre-rest sa ating mga sarili, but in this, that Christ bore our sins in His body on the cross and He rose again. And ano pong pag-ibig ang pinakita ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. So that this morning, let us sing of His love, let us sing of His grace, let us sing of that only one truth of what the Lord Jesus Christ has done on the cross. Let's praise Him this morning. Let's sing. Of heaven, robed in light, sovereign of all, angels adore Him, came and set His crown aside, emptied Himself, leaving His glory. See how He loves us. He loved us so. Sing. Son of man, robed in flesh, bearing our grief, knowing our weakness, yet despised in our eyes, is pitied and poor, living among us. See how He loves us, Jesus.
Lord, for your love. We thank you, Lord, for your grace. We thank you, Father, for your Son, Jesus Christ, who bore our sins on that grave. And now, Lord, death has no sting on us. Death has no sting. And Lord, we will celebrate that today. You are risen Savior. You are faithful King. And you are holy God. We worship you and praise you this morning. This is our prayer. In Christ's name we pray. Amen and amen. Maaari po ba nating palakpakan ang Panginoon ang salubungin ng ating lahat ng pagsamba, pagluwalhati at papuri. And this morning, let's celebrate, let's praise the Lord for who He is. And because of His love, tayo po inaririto. Tayo po may buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Because of that, we will worship Him and praise Him this morning. Sama-sama po tayong umawit. We sing to our God. We offer everything, our thanksgiving. Sing hallelujah. 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 As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so freely from above. We lift our gratitude, lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we've come to give you thanks for all you've done. We sing because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We'll lift you up with songs of freedom. Forever we'll change because of your love. Hallelujah. As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so freely from above. Sing, lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we've come to give you thanks for all you've done. Because of your love, because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We'll lift you up with songs of freedom. Forever we'll change because of your love. Because of your love, God, we praise you, Lord. Sing, because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We'll lift you up with songs of freedom. Forever we'll change because of your love. Sing it again. Because of your love, we're forgiven. God, because of your love, our hearts are free. And we'll lift you up with songs of freedom. Forever we'll change because of your love. We sing hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, Lord. We thank you, Lord, for today. Patuloy po nating purihin, sambahin ang Diyos na buhay.
Naalala niyo po ba the man on the middle cross? Naalala niyo po ba ang Panginoon nung siya'y pinako dun sa krus na Kalbaryo? At naalala niyo din po ba yung thief on the cross? Alam niyo po mga kapatid, wala tayong kinaiba dun sa thief on the cross. Yung dalawa, but yung isa po, di ba, ang sabi sa kanya ni Jesus Christ, come with me dun sa paradise. And dun po sa isang napakinggan ko, paano daw po, no, pag tinanong yung thief dun sa cross, kung bakit ka narito, bakit ka nandun sa langit, bakit siya nakapunta sa paradise, wala pong masasagot yung thief eh. Hindi po niya masabi kasi naging mabuti akong tao sa lupa, kasi kinilala ko ang Panginoon, kasi naniwala ako sa Biblia, naniwala ako sa Diyos. But you know what the thief on the cross can say as the basis of bakit siya nandoon? The thief of the cross can only say, because the man on the middle cross said, I can come. Because the man on the middle cross said, I can come. And katulad lang din po natin, hindi po sa pamamagitan natin, but it's only because of the finished work of Jesus Christ on the cross. It's only because of the finished work of that man on the middle cross, kaya po tayo naligtas. Kaya po tayo may buhay na walang hanggan. Kaya po tayo narito ngayon, magpupuri sa Kanya, sasamba sa Kanya, at mag-aalay na ating mga buhay sa Diyos na nag-alay ng Kanyang buhay sa atin, unworthy sinners. And this morning, let's remember that. Alalahanin po natin, let's preach to ourselves the gospel. What Christ has done, what the Father has done, and how His love for us. Purihin po natin, Panginoon. Say, the hill of Calvary, the light of all the world, with the world on His shoulder, the weight of all our shame on Him when you know sin. A holy surrender. The sky went dark, the angels wept, the Father looked away. The final breath, He bowed His head, and then God was slain. Sing, by His wounds I am set free. By His blood I've been redeemed. The great dividing cross for me. Oh, praise the God of Calvary. Praise the Lord. On the hill of Calvary, into the Father's hands, a holy surrender, a borrowed tomb, His mother wept, and there His body lay. The stone was moved, He conquered death and rose from the grave. By His wounds I am set free.
is all I need to see. Oh, praise the God of Calvary. Sing, and by His wounds I am set free. By Your blood I've been redeemed. The great divide You crossed for me. Oh, praise the God of Calvary. Sing, Your cross is all I need to see. Oh, praise the God of Calvary. Let's continue to praise the God of Calvary. Basahin po natin, sabay-sabay ang sinasabi sa 1 Peter 1:3. Can you read it? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Papuri po at pagsamba sa ating Diyos Ama, sa Kanya pong kahabagan sa atin. Because of that, we will sing of His mercy, His love for us, of that hope na meron po tayo sa ating Panginoon sa Kristo. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke Your name into the night. Then through the darkness, Your love and kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. We sing, Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in Your name, Jesus Christ, my living hope. Say, you could imagine. Could imagine so great a mercy. What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken. I am forgiven. The King of Kings holds me His own. Beautiful Savior, I'm Yours forever. Jesus Christ, my living hope. Sing and hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in Your name, Jesus Christ, my living hope. Sing of this truth. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began
to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Oh, your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. And Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh God, you are my living hope. You are our living hope, Lord. We thank you, Lord, for you are faithful. At may pag-asa kami, Panginoon, sa buhay na ito. We look on the cross, Lord, this morning with grateful hearts, with humbled hearts, Lord. We praise you, Father. We thank you, Father, for what you've done on the cross through Jesus Christ, your Son, our Savior. Lord, because of that, we want to praise you, Lord. We want to worship you hanggang sa inyong pagbabalik. Lord, you promised us the Messiah, and you have given us Jesus Christ, our Savior. And Lord, you also promised us that you will complete it to the end, to the coming back of our Lord Jesus Christ. At hanggang sa huli, Panginoon, ikaw ay magtatapat sa aming mga buhay. Ikaw ay tapat, Panginoon. Ikaw ay karapat-dapat. So Lord, this morning, to you, our God who is faithful, to you, our God who is good, to your Father who is good, we praise you and we worship you. And we lift our voices to you. Can we sing, mga kapatid? Nang may pasalamat, nang may pagpupuri sa Panginoon, nang may pagkamangha sa ginawa po ng ating Panginoon. Let's worship Him and give back all the glory that He alone deserves. Sing. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Sing it again. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Salamat po, Panginoon, dahil tinapos mo na ang kamatayan. There is the death of death in the death of Christ.
Lord, salamat po dahil ngayon may buhay kaming kasama ka, nakikilala ka. Wala nang harang, Panginoon. Wala nang veil. But because of the Lord Jesus Christ, His finished work, nakakalapit na kami sa iyo, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, tanggapin niyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba na narapat sa iyo. At naman po, Panginoon, masumpungan mo ang bawat isa sa amin na namamangha sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, nagtitiwala sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, at patuloy na umaasa sa iyo ng may kagalakan at pagtitiwala, Panginoon, sa iyong dakilang pangalan. We thank you, Father. You deserve all the glory, the honor, and the praises this morning. We thank you for loving us. We thank you for you are so gracious and you've been so merciful to us, your children. Maraming salamat po sa iyo pong pinakamataas na purit pagsamba. Mahal ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Maaari po natin palakpakan na Panginoon. Amen. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po ay magkaroon po ng personal prayer po today. Let's thank the Lord for that salvation po na tinanggap po natin mula sa Panginoon. Again, hindi nga po tayo karapat-dapat doon, pero dahil po sa finished work ng ating Panginoong Jesucristo, personal po tayo magpasalamat sa Panginoon. And after that, tinatawagan po natin kung meron man po tayong mga kapatid po na meron pong tayong kahilingan at pasalamat sa ating Diyos, kayo po inaanyahan po dito sa Dakong Unahan. Personal po tayong lumapit sa Panginoon. Let's thank the Lord for that salvation. Binayaran po ng ating Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At after 3 days, He rose again. Muli po siyang nabuhay. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa aming buhay na pag-asa dahil sa inyo, aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa iyong kahabagan sa aming lahat. At salamat, Panginoon, dahil po sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon po kami, Panginoon, ng bagong buhay, ng bagong simula. We are new creation in you, Lord God. Maraming salamat po. At sa umagang ito, nagagalak ang aming mga puso na aming pong pinagdiriwang ngayong umaga ang iyong kabutihan sa lugar na ito. At patuloy po kaming lumalapit sa iyo na meron pong pagpupuri, pagpapasalamat at pagkilala sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Pinupuri ka po namin Diyos. Sige po, meron po ba tayong kapatid po na nais po na maipanalangin po at kayo po inanyahan po dito sa Dakong Unahan? At sa mga kapatid po natin na meron pong tayong kahilingan, pagpapasalamat sa Panginoon. Aming Diyos, ngayong umaga po kami po ay muli dumudulog sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsakripisyo ng iyong buhay para sa amin lahat upang makamtan po namin, Panginoon, ang regalo ng buhay, ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Salamat sapagkat sa ganitong mga kapanahunan, Panginoon, inaalala po namin na dapat araw-araw kami po ay napaalalahan ng Panginoon ng inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, at sa dami po, Panginoon, ng aming mga naranasan sa buhay na ito, Panginoon. Salamat sa katiyakan, Panginoon, ang inyong ipinangako sa aming lahat. Salamat sa katiyakan ng buhay na walang hanggan. Salamat sa katiyakan ng kapatawaran. Salamat sa katiyakan ng maraming bagay na inyong ipinangako. Bunga, Panginoon, ang inyong kamatayan at muling pagkabuhay, Panginoon. Maraming salamat po. At sa umagang ito, O Diyos, sa aming pong idinadalangin na sa aming pong pag-aaral ng inyong banal na salita, Panginoon. Niling po namin ang ministeryo ng Banal na Espiritu na mangusap po sa aming lahat. Kami ay baguhin at makamamuhay kami, Panginoon, na naayon, Panginoon, sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Ito pong aming sama-samang panalangin na mayroon pong pagkapasalamat at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen.
Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Magandang umaga po. Happy Lord's Day. Yan, paki-greet nyo naman po ng isang magandang umaga. As in, magandang umaga talaga ngayong umaga ang inyong katabi. And Happy Lord's Day. Yung mga kapatid din po nating nasa online, yan binabati po natin ng Happy Lord's Day. Ngayong umaga po tayo po ay nagpasimula kayo ng bandang alas 5 ng umaga. At bilang pag-alala din po natin dun sa dakilang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo. And also we thank the Lord sa naging matagumpay po na family camp po natin last Friday hanggang kahapon. Palakpakan naman po natin ng Panginoon. Thank you po sa mga nag-organize po ng family camp na ito at sana po dalangin po nating lahat. God willing, next year ay makasama po tayong lahat sa gawain pong ginagawa po ng ating pong simbahan. Okay? So tayo po ay magpapasok po sa buwan na ito na meron po tayong series called Refined. Okay? Pwede niyo po bang sabihin ng salitang refined? Yan, dinadalisay, pinipino, at itong salita po na ito ay meron pong malalim na pakahulugan po sa Biblia. Hindi lang po basta pinahusay or pinaganda, pero tulad po ng gintong dinadalisay, sa Biblia po, ang ibig sabihin nito ay tayo po ay pinaparaan ng Panginoon sa iba't ibang challenges in life para po mas lalong tumatag, mas lalo pong maging malalim po ang ating pananampalataya. At ayon po sa ilang mga talata po sa aklat po ng Pedro, sinabi po sa 1 Peter 1:7, upang ang inyong pananampalataya ay tumatag, lumalim, at ang purpose ng Panginoon sa mga challenges na ito ay upang tayo po ay lalong maging malapit sa ating Panginoon. Ang mga problema po ay hindi lamang sa pakahulugan po natin na parusa ng Diyos po sa atin, kundi ito po ay proseso ng Panginoon sapagkat pinapalakas ng ating Diyos ang ating pananampalataya sa pagbabago po niya ng ating mga puso at ating mga buhay. Okay, so ngayong umaga po tayo po ay mag-aaral po ng salita ng Diyos sa Lucas chapter 24 verse 6. Ng ating pong title po ng pag-uusap po ngayong umaga ay ano po, yung ating pong karanasan po sa Panginoon sa magitan po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon na ating pong pananampalataya ay nagkakaroon po ng buhay, nagkakaroon po ng katiyakan. Resurrection restores faith. Luke chapter 24 verse 6 says, He is not here, He has risen. Remember how He told you while He was still with you in Galilee. Sa Biblia po, sa chapter 24 po ng Lucas, mula po sa talatang 1 hanggang 6 na ating binasa, ay maagang-maaga po sa araw ng linggo, meron po mga babae po na nagbalik sa kalibingan po ng ating Panginoong Jesucristo, dala po yung kanilang pabangong inihanda. Okay, nung sila po ay dumating doon sa lugar na kung saan pinaglibingan po ng ating Panginoong Jesucristo, nakita po nila na yung malaking bato roon po ay nakagulong na. Of course, ang kanilang ina-expect po, nandun ang katawang lupa ng ating Panginoon. Pero sabi po ng verse 3 ng chapter 24, ngunit nang pumasok sila, wala roon ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagtataka sila kung ano ang nangyari, biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito, siya'y muling nabuhay. And that's the celebration and the essence of our Christian faith sa ating Panginoong Jesucristo. Gaya ng sinabi ng ating tagapanguna sa pag-aawitan, sa unang Corinto chapter 15, ang bagay po na natutunan at hindi po pwedeng hindi maituro ni Pablo sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo po ay namatay, nalibing at muling nabuhay. And it is also the fulfillment of the prophecy na sinabi din po ng ating Panginoong Jesucristo na pagkatapos po ng kanyang kamatayan sa ikatlong araw, siya po ay muling mabubuhay. And the resurrection of our Lord Jesus Christ is the cornerstone of our faith. At
it affirms yung katagumpayan po na ito ng kamatayan ng Panginoong Kristo na sinasabi po ng Biblia na ang bawat mananampalataya po ay magtiwala sa finished work ng ating Panginoong Kristo. At ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Kristo, it empowers our faith every day as we walk daily sa pagsunod po natin sa ating Diyos. Ang atin pong big idea sa message po ngayong umaga ay ito. Pwede po bang sabay-sabay po nating basahin ang ating big or main idea? Ready? Read. Because Jesus is alive, your hope is unbreakable. My hope, our hope is unbreakable. Dahil po sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo, ang ating pag-asa, ang iyong pag-asa ay nasa ating Panginoong Kristo. At kailanman hindi po ito mababali, hindi masisira. Tingnan din po natin ang sinabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ang mga disappointments, failures, and griefs po sa buhay po natin, it breaks our faith. It causes us na ang ating pananampalataya po ay manghina, manlupaypay, dahil po sa maraming mga frustrations po sa buhay po natin. Even yung mga disciples po, nakaranas po sila ng panlupaypay. Dahil mula po nung araw ng Friday, yung Good Friday, nakita po nila yung kanilang teacher, yung kanilang rabbi, na minahal, nakinig po sila sa kanilang teacher po, ay pinako po sa krus ng Kalbaryo. And we all believe ng ating pong pananampalataya ay hindi po dapat nananatili doon sa isang kalagayan po na nanghihina, nanlupaypay, or pananampalatayang may kababawan. It meant to be refined, strengthened, and made genuine through the sufferings, hardship, and challenges sa buhay po natin. And the goal of our series this month, through the Bible stories or Bible passages po na ating pag-aaralan, ito po ay nakalaan upang ang bawat isa, ang bawat pananampalataya na meron po tayo sa ating Diyos, sa ating paniniwala sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, ay mapalakas, mapanatili at mamuhay tayong sumusunod. Sabi po sa unang bahagi ng talata, His great mercy, ang kanyang dakilang kahabagan po sa ating lahat. And yung pong refined faith in the midst of struggles, challenges, it is not self-centered. It is God-centered. Ibig sabihin po, kung ang ating pag-asa po ay nakabase lamang po sa kabutihang alam natin ginagawa po natin, kung ang ating pag-asa po ay nakabase po sa mga accomplishment po natin, sa mga naitulong po natin, let's say sa simbahan, sa komunidad, it will fail us. It would break us every time we failed. Kung ang ating pong tinatanaw na pag-asa buhay na ito ay dahil po sa ginagawa natin ngayon, it will break us surely. Because ito pong pag-asa na ito ay nakabase po sa biyaya at kahabagan ng Panginoon. Ang ating pong mga nararanasang ito sa buhay na ito, sa daigdig na ito, ay pansamantala po lamang. At tayo ay nakatingin doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Because the resurrection of the Lord Jesus Christ, it reminds us na hindi po natin pinaghirapan ang kaligtasang ito. Amen po ba? Ang muling pagkabuhay ng Panginoon, it reminds us na ang lahat ng ating pagsumikap sa mundong ito ay bale-wala. And we cannot sustain our life here on earth alone. And even all the things na ginagawa natin na inaakala po ng tao that will sustain them up to the point of their life here on earth, it will not. It will definitely not. Kaya po pinagdiriwang po natin not only sa Holy Week ang ating pong pananampalataya, but every day, atin pong inaalala sa buhay po natin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. In this life, again, in the midst of all these challenges, everything begins doon po sa katotohanan po that we continue only by God's mercy. Kaya po sa kapahayagan po ni Apostol Pedro sa talataang ito, ganun po niya binigyan ng pagpapahalaga ang kagandahan po ng kahabagan ng ating Panginoon. Yung salitang mercy, grace, salvation, ito po ay binigyan po ng
matinding diin po sa Old Testament at New Testament. And of course, makikita po natin kung paano po kahabag ang Panginoon, nahabag ang Panginoon sa mga Israelita, kung paano sila ay paulit-ulit na nagkakasala sa ating Panginoon. God expressed His mercy and compassion to them. Kung babalikan po natin ang aklat po ng Exodo, sa ilang kapitulo po doon, sa ilang beses po na ang Diyos po ay pinahayag po ang kanyang galit, ang kanyang puot sa mga Israelita, nakita rin po nila kung paano mahabag ang Diyos sa kanila. Sa New Testament po, ang kahabagan po ng Diyos ay very exemplified in the life of the Lord Jesus Christ. Itong bahagi ng talatang ito sa 1 Peter, kapag ating pinagbulay-bulayan po, again, doon po natin marirealize na yun nga po, ang ating ang pananampalatayang meron tayo ay hindi po dahil sa ating mga mabuting gawa, hindi po dahil po sa mga titles na meron po tayo, but it's all because of what the Lord Jesus Christ did on the cross para po sa ating mga makasalanan. And because of that, when we realize that truth, ano po ang magiging pagtanaw po natin o response po natin bilang mga anak ng Panginoon at kanyang mga anak dito po sa lugar na ito, it will cause us to humble ourselves before God. And it commanded us or commands us to practice humility every day. Now without the grace and mercy of God, hindi natin kayang sabihin, kaya kong gawin to. Without His grace and mercy, masabi po natin ang lahat ng ating ginagawa ay baliwala. And we would like to say sa sarili po nating lahat, itigil po nating sabihin na magagawa natin to. Magagawa ko to, magaling ako eh. Magagawa ko to kasi may napag-aralan ako eh. Magagawa ko to kasi meron akong hawak na kayamanan. We stop saying, I can do this, and we start saying, God is merciful. Why? God's mercy will cause us to humble ourselves before God because apart from Jesus, apart from God, we are nothing. Kaya po yung pagpupuri na lamang po ni Pedro sa ating Diyos, una, kanyang kinilala po ang kahabagan or mercy ng ating Panginoong Diyos. And because of God's mercy, my hope, your hope is unbreakable. When we understand the character of God sa buhay po nating lahat, na ang lahat ng meron tayo ay baliwala apart from God, then araw-araw, every time we wake up, God will wake us up in the morning, dadalin tayo po sa katotohanan na grabe po yung kahabagan ng Diyos sa buhay po nating lahat. Ang dami nating failures, ang dami po nating pagkakamali against God, but still, we experience God every day, His mercy and grace sa buhay po nating lahat. Number 2, our hope is unbreakable because we live a life that Christ is the center. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old is gone, the new has come. Then my life is crucified with Christ because of the finished work of Christ. And we declare that I no longer live, but Christ lives in me. Ang sabi po doon sa ikalawang bahagi ng talataan, by His great mercy, He has given us a new birth. Okay. Being born again is a transformative experience that changes our identity and purpose. It calls us to live a new and living way by the grace of God every day. That is our new identity, new life in Christ. Because ang isang tao na nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon, the grace of God and the mercy of God will not try to improve us, but to transform us. Binabago po tayo ng kaligtasang ito. Binabago po tayo ng kahabagan ng ating Panginoon from the God. And because, again, of the resurrection of the Lord Jesus Christ, our identity or new identity is formed. May iba na po tayong gawin sa buhay po natin. New lifestyle, new desire, new thinking, and hindi po katulad ng mundong ito, ganun po tayo mag-isip. Dati ganoon, pero dahil si Kristo ang pinaka-sentro ng buhay po natin, everything is changed.
Ang lahat po ay bago dahil po sa kapangyarihan po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Remember John chapter 3, the concept of new birth. Di ba napaka-foundational po ito sa Christian faith po natin or Christian theology po natin. It signifies spiritual rebirth and transformation nung inexplain po ito na ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemo. Ang new life, new birth na ito ay pagkilos po ng banal na spirito sa buhay po natin. Hindi po tayo ang nag-iisip ng mabuti para sa atin. It is the work of the Holy Spirit na ipinangako ng Panginoong Jesus sa atin at nagkakaroon ng bunga ang banal na spirito sa atin. That's why, ang sabi ng Galatians, yung fruit of the Spirit, love, joy, and peace. Ito po dapat ang makikita sa bawat mananampalataya. Transformation from the inside out. And we reflect the life of Christ in our daily living. So again, if Christ is the center of our lives, therefore, we live a new life. We live a life that pleases, that honors God. The center of our identity is now the Lord Jesus Christ. Again, yung konsepto po ng new birth defines more than our past mistakes, kapag si Kristo po ang nasa puso po nating lahat. We all have failures in life. Sino po siguro magtataas ito na malinis ang kanyang buhay noong nakaraan, even ngayon, napakasinungaling po ng tao po na yon. We all have past mistakes. Even today, nakapag-commit tayo ng mga mistakes sa buhay po natin. But what defines you today is the resurrection power of the Lord Jesus Christ. Ano pong ginagawa ng devil po sa atin? Ini-inject po niya sa isip natin, dati ganyan ka naman eh. Dati makasalanan ka naman eh. And then we start asking ourselves, who am I? Sino ba talaga ako? Naghuguluhan po tayo. Because we are basing our feelings at binabalikan po natin yung ating dating buhay. That's why nagkakaroon po tayo ng isang pagsunod sa Panginoon na nasa-shaken po yung ating pananampalataya. Tanungin po natin ang ating mga sarili, who am I in Christ? Sino po ba tayo kay Kristo? Because living for Jesus means living the new life. If your life is in Christ, siya na po ang nabubuhay sa ating lahat. Ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nabubuhay sa atin. And it marks the new journey God has prepared for you in this world. Kaya po, magandang maintindihan po natin yung konsepto po ng Christ the center. Siya yung pinaka-sentro ng buhay po natin. Yet we are surrounded by so many things in this world, and yet because Christ is the center ng buhay po natin, faith becomes real because of that new life na binigay po ng ating Panginoon. At ang buhay po na ang sentro yung ating Panginoon sa Kristo, it cannot be shaken by this dying world. Again, in this world, we will have many troubles, but sabi ng ating Panginoon sa Kristo, take heart, I have overcome the world. It means, in new identity in Christ, even if we face troubles in this world, we will not be shaken, we will not be broken because Christ is the purpose and the reason of my living. Again, unbreakable yung faith ko dahil sa biyaya ng Panginoon. Pangalawa, dahil doon sa bagong buhay, bagong kapanganakang tinanggap ko mula sa ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, it is unbreakable because Christ is the center of our or my perspective. Ngayon po, ang direction na ng buhay natin, araw-araw yung ating Panginoong Jesucristo. Sa next na part po ng verse, into a living hope. It contrasts the truth na binasa natin kanina. Ang in-expect po ng mga babaeng ito, nandun po yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nung kanila pong nakita ang isang gulong na bato doon sa kanyang libingan, it emphasizes na ang ating Panginoong Jesucristo po ay muling nabuhay. And this hope is not merely a wishful thinking, yung pag-asang meron po tayong lahat because it is grounded in the reality of the resurrection of the Lord Jesus Christ.
Sa maraming pagkakataon po na atin pong narinig, pinag-aralan ang katotohanan ito, the God we worship, the God we serve is true. Yes, we cannot see God, we cannot touch God, pero po yung pag-asang meron po tayo na sinabi ng Biblia ay nasa atin po. Sabi po sa 1 Peter 1:13, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Ang pagtawag po sa atin na ating italaga araw-arang buhay po natin sa pag-asang meron po tayo, it encourage every believer to live in that perspective eternally. Everything in this world is temporary. Sabi rin po ni Peter, for just a little while. And we are asking, Lord, hanggang kailan ba yung pagsubok na ito? Pero ang sabi ng Peter, for just a little while. Sa maikling panahon. And hindi natin alam kung hanggang kailan natin maranasan ang mga pagsubok na ito. But sabi ng Peter, set your hope on the grace to be brought to you when Christ, our Lord Jesus Christ, will come again. Nagsalita po din si Peter sa Titus about the blessed hope in the Lord Jesus Christ and the appearing of the glory of our great and Savior Jesus Christ. And the Bible is orienting us every day, set your hope sa ating buhay na pag-asang ating Panginoong Kristo. And it will empower every believer na tayo po ay magtatagumpay sa lahat po ng test na binibigay ng ating Panginoon. Many people, sana hindi po tayo, nakafocus po tayo dun sa patay na pag-asa na meron ang mundong ito. Ano po yung patay na pag-asa na yun? Yung career, yung money, yung reputation, meron po tayong lahat. Pero on the contrary, in the Bible, yes, in this world tayong lahat ay may mga titles. Pero sa Bible, bago natin makilala ang Panginoon, sinner po lahat ang title po natin eh. But only because of the finished work of Christ, we are His beloved, we are the children of God, servants of the Most High God. Ang patay po ng pag-asa ng tao po ang kanilang source ay ang kanilang mga sarili, sa mga swerte, sa mga myth in this world. Doon po sila umaasa. At ang mga pinapaniwalaan po nilang pag-asang ito ay mawawala lamang sa mundong ipang hanggang mundo lamang. Pero ang taong ang Panginoon, ang ating pag-asa, again sabi ng Bible dun sa 1 Peter 1:3, ay yung mercy ng Panginoon at ang pinangahawakan po natin ay ang resurrection power of the Lord Jesus Christ. At ano po itong pinangahawakan natin? Sabi ni Peter again, for just a little while, you will experience the mercy and the grace of God every time you experience hardship and suffering. Present po ang kahabagan at ang biyaya ng Panginoon in all season ng buhay po natin. Why? Kasi pinangahawakan po natin ang resurrection power of the Lord Jesus Christ. Before Christ, ang pag-asa po natin ay madaling mawala. Before we encounter Christ or nung nakilala po natin ang Panginoon, tayo po ay may pinangahawakan yung sinabi ng ating mga magulang, sinabi ng ating kapitbahay, sinabi ng kaibigan po natin. We depend on our circumstances. Now, we depend on the Lord. Yung resurrection power ng Panginoon, it gives us the assurance of that hope that we are not just everyday we survive, but it's all by the grace of God we experience victory over trials in life. At ang pag-asa po natin, it grows under the time that we are being challenged and experience sets of trials in this world. Napapalakas po tayo dahil po sa kahabagan at biyaya ng ating Panginoon. Ini-empower po tayo ng muling pagkabuhay ng Panginoon as we look to Him, as we look up to Him. In that perspective, we are not looking at people. We're looking at the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross. Imagine that truth, kung di po na-overcome ng Panginoon ang libingang ito, imposible pong ma-overcome po natin ang mga trials na meron po tayo. But simply because He overcame that grave, yung kamatayang ito, yung mga imposibleng bagay na kayang isipin ng tao sa mundong ito, kahit lahat ng kaparaanan, isipin po niya, but because
God gave us that perfect solution, meron po tayong buhay na pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. We almost say yung worst scenario ng life, di ba? Yung kamatayan, pinagbuti mo lahat, pag-aaral, pagtatrabaho, pero saan pupunta yung lahat ng pinagpaguran po natin? That worst scenario in the life of a person, yung kamatayan. But ang mga tao po na walang pagkakilala sa Panginoon, that's the end of the story. But for those who believe in Jesus Christ, yes, during the time of sufferings, we experience grace and mercy of God because we have that perspective eternally. This is temporary. Lahat ng naranasan natin ay pansamantala lamang. So the encouragement on our third point, mga kapatid, hold on to that living hope. Hold on to that hope you have in Christ. Manangan lang po tayo at manampalataya tayo doon sa pag-asa natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po napakahalaga, ang araw na ito hindi lang isang pinagdiriwang na tradisyon sa buong mundo. Pero ito yung ating pundasyon ng ating pananampalataya that we celebrate each day. Number 4, our hope is unbreakable because it empowers us to live victoriously over sin and death. Siguro madalas minsan narinig natin yung, kamusta ka na kapatid? Ito, nasa survival mode. Ito talagang hirap na hirap sa buhay. Yes, we experience challenges in life, but can we fight from the victory na binigay o ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo? Because Jesus is alive, our faith is restored, at yung buhay po natin ay pinalakas at pinapalakas ng Panginoon. Once we were defeated, once na tayo po hinatulan po ng kamatayan at doon po tayo sa walang hanggang kaparusahan mapupunta. Pero now we live in that truth because we have that living hope. We know the resurrection power of the Lord Jesus Christ. We are victorious. We are more than conqueror. Kung ang kapangyarihan ng Panginoon ay sapat, kung ang resurrection power ay sapat, yung kapangyarihan nito, it can break all the bondages, it can break all the strongholds na nire-remind ni Satan sa buhay po nating lahat. Many people live in that bondages, in that spiritual bondages na minana dahil po sa kasalanan po ng ating mga ninuno, and up until in this generation, we are living in this generation po na ating pinamumuhay po ang buhay na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Remember, we are all victorious because of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng 1 Peter 1:3, living, buhay. Buhay ang ating pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Luke 24, wala pong nakitang katawan ni Kristo ang mga babaeng ito. It simply gives us the message that He is alive. The Word of God is true. Ang pangako ng Panginoon ay buhay at totoo. We don't fight for victory. We fight from the victory Christ already won. Hindi po tayo lumalaban sa mga challenges para magtagumpay. Lumalaban po tayo mula sa tagumpay na tinapos na po ng ating Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. Because Jesus rose from the dead, remember this, suffering is temporary. Physically, emotionally, mentally, we will have sufferings, but this is temporary. Pakisabi nga po, pansamantala lamang. Minsan punong-puno tayo ng reklamo sa buhay natin, but we need to realize this truth. Because of the victory of Jesus in this world, again, you will have many troubles, pero napagtagumpayan na po ito ng Panginoon. Hindi po dapat maging bago sa atin ang mga paghihirap dahil ito po ay ipinangako ng Biblia sa atin. We will all suffer. Yes, we don't invalidate your feelings that you are undergoing trials in life. Kaya lang minsan tayo parang pinapaapoy pa natin yung damdamin ng tao na hirap, ayoko na, susuko na ako sa dami ng problema. But can we assure our brothers in Christ, our sisters in Christ, kapatid, pansamantala lang yan. And God has promised us eternal life. And
mag-act po tayo with eternal perspective in this world. Everything is temporary. Trials have purpose. Napag-aralan po natin mga nakarang buwan yung Romans 8:28, all things work together for good to those who love God. At sa magitan po ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, we can endure hardship in life. Mas doon po natin nakikilala ang Panginoon sa lahat ng mga pagtitiis natin sa mundong ito. At ang current battles na meron tayo ngayon, it is a training ground for us sa ating mga buhay na ito na binigyan ng bagong buhay ng Panginoon. And through this trials, hardship, God is refining you and me in the confidence doon sa resurrection ng ating Panginoong Kristo. That every struggles we have, God is turning these struggles as a testament of His power, not ourselves, but the power of God sa buhay po nating lahat. Amen po ba? So lahat ng temporary things na ito, tingnan po natin eternal, na may eternal perspective, God is refining me and causing my faith to be confident on the finished work of the Lord Jesus Christ. Nawa po ang muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo, ma-shift po yung focus natin in these things. Number one, dahil po sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, mula sa panandalian o sa mga bagay na temporary, we have this eternal perspective in life. Pangalawa, mula sa mundong tagumpay na naranasan natin at ina-affirm na mundong ito, good job, you are successful, and yet, sabi ng Biblia, wala ito eh. Sabi ng Philippians chapter 3, yung karanasan po ni Pablo sa lahat ng kanyang mga katagumpayan, maliban lamang nakilala niya ang ating Panginoong Kristo tungo sa langit na pamana ng Panginoon sa atin na mga nagsisampalataya sa ating Diyos. At mula po sa takot sa mundong ito, tungo sa isang buhay po na punong-puno ng promises, punong-puno ng katiyakan sa buhay po nating lahat. At ang isang mananampalataya na nire-refine, dinadalisay, inaayos ng Diyos, we see not the temporary things, but we see beyond this world. Yun po yung nakikita po natin dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Because of His resurrection, my faith and your faith is anchored on the Lord Jesus Christ. Because of His resurrection, my faith is grounded in His mercy. Because of His resurrection, my life is now anchored on that hope and transformed in the new living way by the grace of God. And our focus now, because of His resurrection, is on the eternity, is on that eternal perspective na nais na makita at maisamamuhay po ng bawat mananampalataya. So ang challenge po sa atin mga kapatid or application po natin, mamuhay po tayong lahat na may pananaw na panghabang buhay na sa bawat desisyon, ipakita po natin ang pag-asa ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo. We live in this world with that eternal perspective. We have this living hope in our decision, in every struggles, in every challenges. Ang pinangahawakan po natin ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. And the challenge today for every believer, do we allow God na ma-refine po yung ating mga pananampalataya on that finished work of Christ on the cross of Calvary? And after 3 days, muli po siyang nabuhay. Or are we resisting that process of refining by God? And God is presenting this truth to us this morning sa 1 Peter 1:3. In His great mercy, we have that living hope. God gave us that new life, new birth. And we have this perspective eternally through the suffering of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Hindi po tayo nire-refine ng Panginoon for nothing. Hindi po tayo binibreak ng Panginoon for nothing. God has a purpose for every breaking sa buhay po nating lahat. Masakit naman talaga ang refining, may inaalis po talaga. Sa breaking moments ng buhay po natin, we hold on or we fix our eyes on Jesus Christ.
pakiramdam na parang gusto mo nang sumuko kapag nadama mo ng husto yung hirap na dinadaanan po natin, yung every struggles. But the Word of God is encouraging us today simply in this truth that because of His resurrection, we have this new and living way. We have this living hope through the Lord Jesus Christ. At may pamuhay po natin na may katapatan, ang isang buhay po na dinadalisay, inaayos ng Panginoon. Let us allow God to refine all of us. Hayaan po natin that through His Word, through circumstances, ayusin ng Panginoon ang buhay po natin. Mga kapatid, willing po ba tayo magpaayos sa Panginoon? Willing din ba tayong magpa-break sa Panginoon, knowing that my faith is unbreakable because of the finished work of Christ and His resurrection. But in God's will, in God's plan, in the Bible, may mga pinili ang Panginoon pero naistakasan po yung calling po na yon. Pero ang Diyos, binrake niya yung mga taong ito para mas makita po natin yung magandang plano ng Panginoon. And all of us are experiencing breaking moments. But on those moments of breaking, let's look up to God. Yung faith po natin ay isurrender po natin sa Panginoon. Mahirap magpadurog sa Panginoon, pero only His mercy and His grace sa buhay po nating lahat. That's why we have life group, midweek service, Sunday service like this, fellowship, because we want to encourage one another. We want to pray for one another, and we practice loving one another because we all experience the resurrection power of the Lord Jesus Christ. At panalangin ko, in every struggle you face, ma-remind tayo lagi, buhay ang pag-asa ko. Buhay ang aking Panginoong Diyos na nagligtas sa akin. At lahat ng ito, pansamantal lamang. Parang ang daling sabihin po, no? Pero biyaya lang po talaga ng Panginoon at kanyang kahabagan sa buhay po nating lahat. Lord, thank you for that resurrection power of the Lord Jesus Christ. You're risen from the dead. Hallelujah. Maraming salamat po. Salamat po sa buhay na pag-asa. Salamat po sa iyong great mercy towards us sinners. Thank you for that new birth, new life in Jesus. Salamat sa kamatayan mo, Panginoon. Thank you, Lord God, for making us whole. Thank you, Lord God, for making us, Lord God, assured, Lord God, of this life. We were forgiven. We were accepted. Not because we are good, but because, Lord, you are good. You are merciful. And we are hopeful, full of hope today because we have Jesus in our lives. And we pray through your mercy and grace that every day you will be the center of our lives. That our perspective is not in this world, pero pang walang hanggan ang tinatanaw ng buhay na ito. Maraming salamat, aming Diyos. Pinupuri ka po namin. Sinasamba ka po namin, aming Diyos. Sa banal, dakila, at punong-puno ng kahabagan, minamahal ka po namin, aming Diyos. Sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless you po. Tinatawagan po natin ang ilang mga kapatid po natin na elders para po makatulong po ang inyong lingkod sa pagsasagawa po natin ng Lord's Table. At the same time, ihanda na rin po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap po nito.
Mga minamahalang Panginoong Yesus, kasama ng kanyang mga alagad ay nagdaos ng huling hapunan at iniutos na ating ganapin bilang pag-alaala sa kanyang napakahalagang kamatayan sa krus hanggang sa muli niyang pagbabalik. Noon hanggang ngayon, ang utos na ito ay isasagawa alang-alang sa kanyang kapurihan at sa ating taus-pusong pagsunod. Ang sabi po ng Biblia sa unang Corinto chapter 11 verse 23 to 29, babasahin po sa atin ng Jack Maricar. Unang Korinto chapter 11, 23 to 29. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan na hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Sinabi po ng binasa po sa atin sa unang Korinto, ito po ay ginagawa natin bilang pag-alaala po sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mundo pong ito ay meron pong iba-ibang pananaw about blessing. But for us Christians, biyaya ng Panginoon, biyaya ng Diyos ang ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Kaya every time we are on this moment po ng Lord's table, punong-puno po ang puso po natin ng pagkapasalamat. At the same time, we are so sorry about sa mga nagawa po natin sa Panginoon. Kasi po binilin din po ni Apostol Pablo, bago po tayo tumanggap ng mga elementong ito ay magpalinis po tayo sa Panginoon, ihanda po na ating mga sarili, sapagkat bilang mga mananampalataya, ito po inuutos sa atin na maging bahagi po ng ating pong pagsamba sa Kanya, ang pagtanggap or pag-alala ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po ang tagubilin po sa atin, bago po tayo kumuha ng inuming ito at ng tinapay na ito, ay personal po tayong magsaliksik ng ating mga sarili upang maging katanggap-tanggap po tayo sa pagtanggap po natin ng mga elementong ito. Maaari po bang tayo po ay dumulog sa Diyos sa panalangin at humingi ng tawad sa ating pong mga nagawa laban sa ating Diyos? Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinikilala namin ang kahalagahan ng muling hapunan na isinagawa ng aming Panginoong Yesus. Nagpapasalamat kami sa karapatan at pagkakataon upang makibahagi sa pagtanggap ng mga sangkap na ito, kasabay na aming pamuling pagpapahayag ng pagtitiwala kay Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ngayon po ay nagpapasalamat kami sa tinapay at katas ng ubas na ito na sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoong Yesus. Pagpalain po ninyo ito at loobing maging instrumento sa pagpapaalala sa amin sa napakadakilang pag-ibig na ginawa mo sa magitan ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen at amen. Sa sandali pong ito ay tatayo po sa kanilang mga pwesto ang ating mga elders at tayo po ay i-guide ng ating mga ushers upang maayos po nating tanggapin or kunin ang mga elementong ito. At tayo po ay manatili po sa spirito ng pagsamba at pagpapahanda sa ating Panginoon.
Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, nung gabing si Jesus ay pagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan ay inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin tanggapin at kanin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Mga kapatid, sabay-sabay po natin tanggapin at inumin ang katas ng ubas na ito na kumakatawan sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Buhay ka, Panginoon. Salamat sa iyong kamatayan. Salamat sa buhay na pag-asa. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa aming lahat. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang nasa Kawikaan, chapter 3, verse 9 and 10. Ang sabi po rito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyoring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi na matutuyuan. Ibigay po natin sa Panginoon yung the best po natin. Hindi lamang po yung mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin, kundi po yung mga talento at lakas na ibinigay niya po sa atin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon nito na kami ay magkasama-sama. Salamat po sa buhay at kalakasan at higit sa lahat, salamat po sa kaligtasan na mayroon kami dahil sa pagkamatay ng aming Panginoong Jesus. Tulungan niyo po kaming ibigay namin sa iyo ang the best na sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Hindi lamang po sa mga aming tinatangkilik, gayon din po sa aming mga talento at kalakasan. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagpasalamat at may kagalakang magbalik sa iyo ng mga nararapat para sa iyo. Salamat po, Panginoon, naway ito'y magamit mo para sa iyong mga gawain at para sa kawalatian ng iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
ating lahat. Salamat po sa mabiyayang mensahe po ng ating Panginoon. And para po sa ating regular announcement, midweek service po at 7 p.m. Meron po tayong dawn watch, 5 a.m. per area. And then, ang worship service po natin ay 8 a.m. po. Junior worship po ay 8:30 a.m. And ang pungo mission po ay 3 p.m. And also pagbati din po sa lahat po ng dumako po sa kanilang kaarawan at sa mga nag-celebrate po ng kanilang wedding anniversary. And also, muli po ay nagpapasalamat po ang buong lupo ng programa sa natapos po nating family camp. Tayo po ay umabot ng 100 na miyembro po ang umattend sa ating family camp last Friday and Saturday. And papuri po sa Panginoon. And thank you po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga sponsors here and abroad. Maraming salamat po and magandang umaga pong muli. Sige po, ituloy niyo po yung palakpak niya. Medyo parang tulog pa yung palakpak. Naghahayaan pa, okay. Yan. So wala mo nang uuwi. Alam ko may hinanda ang ating church para po magkaroon tayo ng fellowship din sa sama-sama nating breakfast. So, hindi ko lang po nandiyan si Kuya Fred eh. Meron tayong fellowship sa Saturday pala, sorry. Yung district po sa Tres Marias. So ito po ay pandisitong gawain. So doon na lang po sa group chat natin at sa ating Gearmec family group chat, mag-chat na lang din po ako. Sa lahat po ito ng kalakihan, Saturday. April 12 po ay pasimula na po ng ating 3 p.m. service po sa Pungo. Baka kung kayo po ay may mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na nandun po sa lugar na yon. Doon po sa tahanan nila, nakita ko si Kuya Wilmar at Ate Irene, doon po gaganapin yung ating pong pagsamba alas 3 ng hapon. And then April 18, we will have a face-to-face meeting po ng mga life group leaders po natin at for YMO at Kababaihan to be announced na lang po yung ating fellowship this month. And lastly, kindly remind your invites last Good News Sunday po natin at relay po sa amin yung kanilang contact number or address para po personal po namin mabisita po ni Jack this week and the coming weeks po at paki-remind po ulit sila next Sunday na makasama po natin. At balik na po tayo sa, ano oras po next week? 8 a.m. So nakaraan kasi 9, ngayon 5. So baka naguluhan na kayo sa oras na ating pagsamba. Balik 8 na po tayo sa Sunday. Okay? Tayo pong lahat po ay tumayo at awitin po natin ang Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Maraming salamat po sa katagumpayan ng aming pagsamba ngayong araw na ito at aming pong lubos sa pinagkakatiwala sa iyo, aming Ama, ang linggong darating Panginoon, ang aming pong dalangin, ang iyong pag-iingat, pagpapala at paggabay sa amin ang siyang maranasan po namin, aming Ama. Mga kapatid, tanggapin po natin ang mayamang biyaya at pagpapala ng ating Amang nasa langit, ang pagligtas sa ating Panginoong Hesus araw-araw at ang kapayapaan, pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumating lahat, mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen, amen, at amen. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Morning po ulit mga kapatid. And as His people, sama-sama po natin ulit purihin at awitan ating Panginoon. Let's sing His praises. Let's worship Him. We worship the God who was. We worship the God who is. We worship the God who evermore
will be. He opened the prison doors. He parted the raging seas. My God, He holds the victory. Yeah. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out to praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out to praise. Oh, we shout out your praise. Just sing to Him. We sing to the God who heals. We sing to the God who saves. We sing to the God who always makes a way. 'Cause He hung upon that cross and He rose up from that grave. My God, still rolling stones away. Oh, there's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out to praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out to praise. Let's sing of this, the gospel, what He's done. Let's sing. And we were the beggars, and now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. Sing it again. We were the beggars, and now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And we won't be quiet. We shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And we won't be quiet. We shout out, we were the beggars, and now we're royalty. We were the prisoners, and now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. And we were the beggars, and now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. God be the glory mo. Maligayang panambahan po sa ating lahat. Sige po, sama-sama tayong bumaba doon. Pansamantala, dito muna ang ating entrance and exit.